Magandang araw po, si Yaring Platero po. Ito naman po ay ating gagawing curve chain ulit o kaya Cuban link chain ulit. Pero kaya natin ipinapakita ulit para naman doon sa mga customers na naghahanap ng mas mababang carats ng gold na aakma sa kanilang budget. So ito po, mapapansin po natin, mas marami po yung ating alloy na combination ng silver at saka red copper compared doon sa ating fine gold. Yun, ating fine gold po ay 37.5% at yun pong ating alloy ay 62.5%. Kapag tinunaw po natin yan ay magiging 9 carats gold para po doon sa ating mga customers na gustong magpagawa ng mas mababang carats ng gold. Yan po. So this is the second time around that we are going to make a Cuban link or curve chain for my customers who are ordering for lower carats to fit for their budget. So I am going to show you again the procedure of how I am making a curve chain with the lower carats of gold. So this is 9 carats. This is 37.5%. My fine gold is 37.5%, and my alloy is 62.5%. So later on, I am going to show you the procedure of I am making the bracelet again, curve chain again. Yan po yung tinunaw nating 9 carats na gold bar na gagawin nating curve chain.
Ganito po ang kulay ng 9 carats gold na hindi pa naka-gold plate sa 24 carats. Mas lighter color kaysa 18 carats. Yan po, ipinapakita po muna natin bago natin i-finishing o kaya i-gold plate sa 24 carats. Ito na po yung finished product ng ating hinandcraft na curb chain bracelet na ipinagawa sa atin ng customer, at ito po ay 9 carats gold. Gaya po ng nabanggit natin, hindi po 18 carats or pataas lang ang ating ginagawa. Gumagawa rin po tayo ng mababang carats ng gold para po umakma sa budget ng ating mga customers na ang gusto ay gold pa rin. Hindi yung fashion jewelry. Hindi po ito fashion jewelry, o hindi po ito como mababa yung carats ay hindi na po siya ginto. Ito po ay tunay na ginto at ang carats niya ay 9 carats. So 37.5% yung ating fine gold at mas marami po yung kanyang alloy na standard din. Hindi po tayo basta-basta nag-aaloy ng mga tanso o kaya yung mga basta ordinaryong pilak, kundi ang ginagamit po nating alloy, halimbawa ay red copper, ay hindi po tayo gumagamit ng wire na yung electrical wire. Hindi po yun ang ginagamit natin. Ang ginagamit po nating red copper ay intended for jewelry manufacturing. Ganun po, imported. Yan po. At ang ginagamit din naman nating silver, ganun din po. Yun pong intended for jewelry manufacturing. Yan po. Hindi po yung pilak na yung timplado na pilak. Hindi po yon. So, o kaya yung mga scrap, hindi po yon ang inaaloy natin sa ginto. So, kahit mababang carats ang ating ginagawa, ay kaya natin sinasabing standard procedure yung ating paggawa ay dahil gumagamit po tayo ng mga imported gold alloys. Gusto din nating ipaliwanag na dito sa atin sa Pilipinas, wala po yung, there is no such thing as Philippine gold, Japan gold, Saudi gold, na gaya ng madalas nating naririnig sa ating mga customers o madalas nilang itanong sa atin na ano raw po ba yung ginagawa ni Yaring Platero, ito raw po ba ay Philippine gold, ito raw po ba ay Japan gold, or ito raw po ba ay Saudi gold o kaya US gold. Hindi po ganun ang basis natin. Wala pong ang ginto po kahit saang bansa po nakukuha, kung ito po ay fine 999 24 carats gold o kaya 999.9 fine gold na 24 carats gold, kahit saan po yan na mina ay pare-pareho po ang klase niya na ginto. Nagkakaiba lang po doon sa teknolohiya ng isang bench jeweler kung paano po niya gawing standard yung kanyang ginagawang alahas. So kahit nandito po tayo sa Pilipinas, kung ang ipapagawa po ng customer, halimbawa sasabihin niya, Mr. Yaring Platero, ang gusto kong gawin ay kapareho ng quality ng Japan Gold, pwede po nating gawin yon. Kasi ito pong ginawa nating design, hindi po siya 18 carats, pero pwede po nating gawing, halimbawa 18 carats po ito. Yung mismong timpla nung ganitong klaseng bracelet na 18 carats na nanggagaling sa Japan ay pwede po nating gayahin or gawin na mismong kung ilang percent yung kanyang gold at kung ilang percent yung kanyang red copper alloy at kung ilang percent yung kanyang silver alloy. Yan po, wala pong pagkakaiba. Ganon din po sa Saudi. Kung ano po yung klase ng pagtitimpla nila ng ginto. Kung ganon ang gustong gawin ng isang customer, kahit nandito po tayo sa Pilipinas, ay nagagawa po nating timplahin yung kanilang timplada sa ginto. Yan po. Ganon din sa US. Kung ano yung klase ng timplada nila ng ginto. Dahil hindi po tayo sumusunod sa mga substandard para lang mapamura o kaya mapababa yung ating presyo sa ating mga customers. Kadalasan kasi dito sa Pilipinas, ang gusto ng customer mababa pero mataas na klase ng ginto. Wala pong ganon. Yan po yung nagiging dahilan kung bakit ang manufacturers o kaya gumagawa ng alahas ay napipilitang gawing substandard yung kanilang ginagawang gold para po
maihabol doon sa gustong presyo ng customer. Si Yaring Platero po ay hindi ganon. Ang paraan po natin sa pagpipresyo ng ating mga ginagawang ginto, kapag hindi kaya ng customer yung presyo kagaya nito, imbis na 100,000 mahigit, ay kalahati po ang kanyang presyo kasi doon naman talaga aakma yung kanyang budget. So, ang dapat gawin ay yung mas mababang carats. Pero, pulido at saka standard pa rin yung pagtutunaw at paggawa ng ginto. Yan po ang teknolohiya po natin. So, ito po ang isa sa ating ginawang bracelet. Curb chain bracelet. At yun pong lock. Ganito po yung mga lock ng original na lock na mga bracelet na nanggagaling sa Japan. Yan po. Hindi rin po tayo gumagawa ng yung mga may palaman. Nabanggit na po natin sa nakaraan nating video sa ating ginawang 18 carats gold na Cuban link chain o kaya curb chain. Marami po sa ating mga kaibigang mga pawn shop appraisers na pumapasyal sa atin or nagpupunta dito sa shop ni Yaring Platero para magtanggal o magpatanggal ng mga palaman sa mga kanilang nasanlaang mga alahas o kaya mga ginto o kaya ipinapa-purify nila kay Yaring Platero. Yan po. Wala po tayong teknolohiyang gano'n. So yan po, kahit mababa itong ginawa natin, mababang carats, ay tunay na ginto pa rin siya. 9 carats gold. Yan po. Ito po ang kanyang lock. Tapos may dalawang safety lock sa gilid. Ang pagtanggal nito kailangan banatin mo muna, saka mo i-bend, saka mo tatanggalin. Yan po. Matibay din po ang ganitong klaseng lock. Kapareho rin po nung ating box lock natin, pero para kay Yaring Platero mas matibay po yung box lock. Yan po. So yan po ang isa sa ating ginawa. Ipinakita po uli natin kahit na pare-pareho yung ating pinapost na video, pero para po maipaliwanag natin ang kaibahan ng ating teknolohiya sa ating mga customers. Yan po. Hindi po ito comparable ulit sa mga machine made. Ito po ay ipinakita natin kahit part procedure lang yung ipinakita natin dahil marami tayong mga ibang naka-line up na gagawin. Ipinakita po natin yung pag-handcraft dito sa bracelet na ito. So, hindi po ito comparable sa mga machine made. So, yan po ang isa sa ating ginawang bracelet na 9 carats. Si Yaring Platero po. Good day!